masira ang ating angkawan ng Panginoon, pero hindi naman yan sila magtatagumpay. No, ngayon, dahil nga hindi sila nagtagumpay, so lumabas ang pagka sila na mga antikristo pala talaga sila. Kasi hindi nila kayang mag-anyong tupa forever, no? Hindi nila kayang mag-anyong tupa forever, bait-baitan baga. Pero sa loob-loob nila ay umaapaw yung kanilang nais na masira ang simbahan. Okay? So, ala tayong doon kapatid, no? Kung may mga tao talaga na galing sa atin na lumabas dahil nga sabi ni Apostol na Juan, kung mga tunay pa silang kasama natin, nanatili sana silang kasama natin. So, manalangin na lang tayo na yung mga ganitong iskandalo ay hindi makaapekto sa ating mga mahal na kapatid sa pananampalataya. Yun lang ang ipanalangin natin. Hayaan na natin sila. Well, kung gusto nilang makipagharap sa atin, hindi natin sila inuurungan. Yan lang ang ikaano natin. Bro, regarding sa pamisa ba sa kalag, pwede ra ba ingon for all the souls in purgatory, especially the forgotten souls, or need sa specific names sa kalag, bro? Well, according po kay Bishop Laramuro, kapatid, no, always talaga nating isali sa prayer natin at pamisa yung lahat ng kaluluwa ng mga nasa purgatory. Lahat ng kaluluwa ng mga nasa purgatory. Pero yung special mention na pangalan ay kinakailangan talaga yun para yung offer mo ay doon talaga sa kanyang kaluluwa mismo ang mabigyan ng merito, no, na maano talaga ni God. Kaya nga mayroon tayong specific na pinapasulat na pangalan para specific na person ang ating idinadalangin. Pero kasali doon lahat na rin ng mga kaluluwang nasa purgatorio, lalong-lalo na yung mga kaluluwa na wala nang umaalala sa kanila. Kailangan mo pa rin isali yon. Pero yung specific name, kinakailangan yon kasi para sa kanya talaga yung pamisa mo na yon. Kapatid na sino yon? Kapatid Jury. Okay, kapatid, kinakailangan talaga yung pangalan, kapatid, sa pagpaano mo sa iyong pamilya. Meron pa dito si Jirel Gumunet, sabi niya, confession to a priest is not biblical. Hindi raw biblical ang confession to the priest unless you sin against him. Ano hindi biblical? Biblical yan. Basahin natin. Ito, 1:20-21. Sabi rito, muling sinabi ni Jesus sa kanila. Sino ang kanila? Yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol. Yung kanyang mga apostol, mga pari lahat yon. Sabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, alayin niyo, kung patatawarin niyo ang dami, ang kasalanan ng isang tao lang, ibig sabihin kahit sino sa kanila kung magpatawad, pinatawad na siya ng Diyos. O, alayin nyo ha, kung patatawarin nyo, sinong nyo kausap dyan? Ni Kristo na magpapatawad sa isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino pinatawad ng Diyos? Yung tao na pinatawad nitong mga apostol. Ang tanong, nagkasala ba sa kanila yan? Hindi. Ha? At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Pareho ba to sa Mateo 6:14 hanggang 15? Hindi. Bakit? Sa Mateo 6:14 hanggang 15, pag hindi ka nagpatawad pati ikaw, tabla, hindi ka rin patatawarin. Oh. Pero dito, pag tablado mo dyan, tablado. O, tabla talaga sa Mateo 6:14 hanggang 15. Tingnan nyo ha. Basahin natin yung Mateo 6:15. Ang sabi sa Mateo 6:15 ganito, ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin. O di damay, tabla na. Diba? Pero doon sa
Juan 20:23, hindi. Sila'y binigyan ng authority na huwag magpatawad. O, tingnan nyo, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ng kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ang tanong, sa mga pastor sulpot ba may ganyang authority? Yan ang malaking tanong. Sinong pastor ng sulpot ang binigyan ng otorisasyon na magpatawad ng kasalanan ng isang tao? At kung hindi niya patatawarin, ay hindi patatawarin ng Diyos ang taong nagkasala. Sino binigyan niya ng pastor na sulpot? Wa. Wow. Wa. Bakit? Bakit wa? Kasi hindi kayo yan. Sasabihin nyo hindi biblical, baka hindi lang kayo tinuruan. No? So, may nag-raise hand dito. Ating tingnan, baka magbibigay Bro Jando. ito. Wait lang, Bro Jando. May nag-raise na ba? Meron? Meron. Ito lang, isa lang to, si Brother Efren Palana. Sabi niya, gandang gabi po, no? Sabi niya, gandang gabi po. Dahil sa panunood ko sa inyo, craving na po ako sa Eucharist. Pero sa huwis lang ako kinasal. Pero nagkahiwalay na rin po kami ng asawa ko. Gusto ko sanang balikan at pakasalan siya. Naging tanong niya yun. So, Bro Angel, ano yung ika-advise mo dito, Bro Angel? Craving na siya sa Holy Eucharist, pero sa huwis lang sila ikinasal. Pero nagkahiwalay na rin po sila ng kanyang asawa. Gusto ko sanang balikan at pakasalan siya. Bro Angel? Well, unang-una po, no, biblically, no, yung kung hindi nyo na-confess yan at bigla kayong, ewan ko kung biglaan na ba kayo na tumanggap ng banal na communion na hindi kayo nagkukumpisal. Craving pa lang siya, Bro Angel. Craving pa lang daw. So, hindi pa hindi pa siya naka-receive. Totally ngayon, no, dahil sa punto por punto siguro, no? So, Oo, dahil sa punto por punto, craving na siya na kumain ng Holy Eucharist. okay, so just make sure po, no? Ayun, nag-ano na si Dens. Inano ko kasi, pinaano ko kay ano. Ayun, mag-ano na daw siya sa Zoom yata si Bro Dens. Send ko ulit na wala na sa Gmail ang video. Send pa. Gagawa siguro siya ng paraan. Ngayon, sister, no, tandaan po natin, no, kapag naman ang ano pa'y kasalanan ng pagsuway sa utos ng Diyos. Ngayon, sa unang Korinto chapter 11 verse 27, bigyan lang natin ng konting ano yung biblical ba yan, yung hindi, kapag nagkakasala ka ba, kapag hindi ka kumain. Doon muna tayo, bro, para ano lang, sa mga hindi pa nakakaalam. Unang Korinto chapter 11 verse 27 to 28, Bro Jando. Okay, unang Korinto chapter 11 verse 27. Okay, ito sinasabi sa 11:27. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Ayan, no? So sa Biblia pa lang po mismo, mayroon na sabi ng ating ang ating mga apostol, no? So alam nila 'yon, nagkakasala ang tao kapag ikaw ay kumain ng banal na osya. Yun yung banal na osya, wala namang iba 'yon. Hindi yan ordinary tinapay, no? So ang simbahan magsasabi yan. Anong magiging kasalanan mo nga pala sa lahat ng mga hindi pa nakikinig? Buti na lang nandiyan na simbahan. Ang simbahan ang magbibigay ng mga term. Ang tawag diyan sacrilege. Kaya nga sa sacrilege 21:20, Bro Junri, meron ka ba diyan? Sa ano, Bro Angel? Sacrilege chapter CCC 21:20. CCC 21:20. 21:20. So ito po ang ating mababasa, mga mahal naming taga-subaybay, no? Ito po ang ating mababasa. Sacrilege consists in profaning of treating unworthily the sacraments and all others liturgical actions as well as all as person, things, or places consecrated to God. Mayroon pa siya, ano yung sa'yo? Mayroon pa rito, sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. For in this sacrament, the true body and Christ
is made substantially present for us. Yes, meron dito, Bro Angel, ito. Yeah, bro. Tuloy. Basahin natin ng full. No, klaro ba dyan? Okay. Sacrilege consists in profaning or treating unworthily the sacraments and other liturgical actions, as well as persons, things, or places consecrated to God. Sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. For in this sacrament, the true body of Christ is made substantially present for us. Ang galing ng simbahan, no? Kasi yun ang problema ng mga walang magisterium at walang simbahan. So hindi nila maipapaliwanag ngayon yan, yung mga ibang sekta, no? So yung sinabi sa Biblia, hindi nila maipapaliwanag. Ano ipapangalan mo? Ang magpapangalan dyan at magpapaliwanag ang katekismo. Kaya yung mga katikisim natin po, biblical yun, galing sa Biblia yun. Pinapaliwanag lang, no? Ng magisterium. Yan, kung hindi po kayo hanggang ngayon, no, dahil magmula nung civil kayo, unang-una, marahil lang ang nakikita ko diyan, baka nung civil kayo, hindi nyo pa alam na kumakain kayo ng banal na ostya, ano nyo po yun, ikumpisal nyo muna yun. And at the same time, plus yung pagiging civil marriage, ikumpisal nyo na rin po yun, kapatid, no? So lahat po yan gagawin nyo after confession na lang po, no? Wala namang problema yung kapatid, lalo na hindi kayo nagkakasalan ng tinatawag naman ng simbahan ni fornication. Ang fornication is, ano ba yung kasalanan ng fornication? Muli, galing sa Biblia yon. Yung mga sex outside marriage, biblical ba yung fornication? Yung ginawa nyo naman, para sa kalaman na lahat, yung nagsasama na live-in, civil marriage, o yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, basta sex outside marriage. Civil marriage is considered a public sinner, and yan ay fornication din. Nasa Biblia ba yung fornication? Nasa katekisim natin. Pero nasa Biblia ba? Last verse po, KJV na tayo, chapter 6, Corinthians chapter 6, verse 9 to 10 nga po. Bro Junri, KJV. Okay, KJV, 1 Corinthians 6, 9 to 10. 9 lang siguro. Kahit 9 lang. Sige, ito ang ating mababasa mga kapatid. Yan, no? No, ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators. Yan. Fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. So napakalinaw po yan, no? Pag tinagalog mo yan, shall not inherit in the kingdom of God. Walang bahagi sa karya ng Diyos, nakakatakot yan. Fornicators. Sino ba yung mga fornicators? Yun po yung nakikipag-sex ka na hindi ka kasal sa simbahan. Ngayon, kung yun ay ginawa nyo at communion kayo dati, ay dumoble po. Maliban sa fornications, meron ka ng kasalanan sacrilege. No? Sa mga hindi pa nakakaalam, makala nila, fornicators lang kasalanan yan. No. Yours is still another mortal sin o grave sin, sacrilege. Pero may chance tayo dahil kapag hindi mo naman alam yon, medyo sabi nga, venial sin pa yun kasi wala kang full knowledge. But still, tandaan po natin, no? Ngayon, baka in-stop nyo lang yon, but still, pagka nag-confess kayo, confess mo yung fornication, na nagsisex kayo outside the church wedding, tapos yung sacrilege mo dati, at siyempre yung iba pang mga kasalanan. And then, dun pa lang po kayo makaka-receive ng banal na Eucharistia, kapatid. Yun po, kapatid. Salamat. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kay Evans iPhone. Baka may testimony ito. Brother Evans, iPhone. Hello, good evening. Unmute. Ikinsa? Ako. Hello? Hello, te. Testimony ko. Yes, go ahead, Thank te. you. Sus, nakasuda jud ko. Dugan ako, sige, Welcome po, Ate Evans. Oh, yes. Salamat kayo ninyo tanan, ni Father Darwin. Dako kayong eye-opener na ako. Na ako nagpuyo sa New York, pero bakasyon meron sa Cebu, sa Lapu-Lapu. Nang bakasyon ko sa akong papa.
Pero gusto na ko man nagbuhol. Pero wala ko'y time kay mabalik na mi sa New York karong Wednesday. Anya, mo nang gusto ko musod ninyo kay mag-testimony ko regarding sa feng shui. Wow. Makatawa na lang ko kay Maganda yan. Ako kay- Gustoy. oh. Feng shui. Kay nakuan ko sa kong sa kong mama, gikan sa kong mama. First day ay good evening ninyo tanan. Salamat ninyo kaayo. Good evening ninyo tanan. Brother Wendell, Jandu, Angel, o sa kaabag ninyo tanan, good evening. So it happened man God, nagpa-build ko og building. So nainiagi sa amo. Lingon man siya sa akong tao nga, uy, dili maayo ang inyong building pagkabutang. Kay mao ni mga binpoltahan, hagdanan, mo na gisulti. So ningon ko sa akong tao nga, time pa good. Kanang ningon ko, ipatanaw ko no, kay mo lagi nandan sa akong mama. So, pero naghuna-huna ko nganong mag-rely on ko sa feng shui nga since wala man na sa una karon ra man na kay isa business kay og dilita mo kwan sa ilaha di mo bayad man gid no. So karon ningon pud akong tao nga ay wala man siya ron ma'am kay ning bakasyon. So karon ko ay mura ko na worried pero magsige kog tanaw sa YouTube kaning punto por punto magsige kining pop up sa ako. Ko swayan ko nun na ako open. So pag open ako, diha ko na eye opener nga mo ay gidiscuss ninyo about feng shui. So paghibaw na ako, ato nauwa ko sa kong kaugalingon kay I'm very prayerful dayon sa inyong gi-explain about feng shui. Diha na ko naka kuan ba nga dili day maayo kay daghan gyud nahitabo nga di gyud maayo ba. So mo na magpasalamat jud kay ko ninyo kay dako kayo ang changes na mo ron regarding sa mong faith, regarding sa tanan na mo nga kon sa kumbana, nala kumbana diri sa Nelson niya. Daghan kayo kung nakatunan ninyo. Every day magtan-aw ko ngadto sa New York. Unya kay kuan maron sa amo 9 o'clock in the morning kay trabaho ko 3 to 11 pero mamata ko sayo para ka makadungog sa ebanghelyo every day o makapaminaw sa ebanghelyo kada sa inyong discussion about sa diri sa punto por punto. Dako jud kay akong kalipay nga ning gawas mo diha sa kaning sa diri sa YouTube, and then nagpa-deliverance ko sa among balay diri sa among sa balay namo sa ancestral home kay namin nakita nga bata pero ang akong gitawagan si Father Ray Umamalin kay naman siya igsuon nga to sa New York si Father Pops Umamalin. So nihangyo ko kay wa may pari na ako makita sa lapu-lapu. So siya akong gipa-deliverance diri sa balay. Pasalamat ko kay ang bata nga nakakita sa mga namuyo sa balay diri sa amo, dili na kuno siya kakita. So akong gingan si Father Umamalin, pasalamat ko sa punto por punto or ni Father Darwin nga ninggawas sila sa YouTube kay dako kayog tabang namo. Dako kayog tabang sa amo, sa akong papa, namo tanan, sa akin, especially sa akong family sa Amerika. So mauro na daghan ko masulti pero karon nalipay lang ko nakasud ninyo. Pasalamat gyud ako ninyo tanan. Daghan yun kayong salamat. Maura. Okay, thank you. Thank you, Tess, sa napakaganda mong testimony. Brother Angel, naintindihan mo ba yon? Ay, sorry. Brother Angel, Anong nangyayari? sabi ko na nga ba eh. Anong nangyayari mo? Kayo lang nag-i-enjoy dyan. Ang sabi niya, sila ay nagpatayo ng building. Pero inadvisean siya na na gumamit ng method ng feng shui. Pero lagi siya nanonood ng punto por punto kaya natuklasan niya na mali pala ang sumunod sa kaugalian ng feng shui.
At nagpapasalamat din siya dahil malaki na ang changes nila ngayon sa kanilang faith, lalo na sa kanyang asawa. Dahil marami silang natutunan sa punto por punto. Minsan nga gumigising siya ng maaga para makapanood ng punto por punto. At sila ay nagpublish sa kanilang ancestral home doon sa sa Cebu siguro yon. Dahil meron doon nagpaparamdam Lapu-lapu, Basak o Lapu-Lapu o Basak Lapu-Lapu. At meron doon nagpaparamdam daw doon. Ngunit sila ay tumawag ng isang pare. And then binisingan yung bahay at sabi ng isang bata na wala na siyang nakikita sa bahay na yon. Kaya siya ay nagpapasalamat dahil sa kakapulod ng punto por punto, ang dami niyang natutunan. Ayun. Brother Angel, alam mo na. I'm sorry. Ayun. Okay, thank you, te. Ganda ng mo, te. Ganda Thank na. you. Sana makadalaw ka sa te, dito sa sa One of these days. One of these days. Thank you. Thank you. Okay lang po, Bye. maganda naman pakinggan. I'm sorry. Tagalog pala din siya. I'm sorry. Okay. Thank you. Thank you, te. Thank you sa iyo, te. Ganda ng Thank you. testimony mo, te. Okay, thank you, te, Vance. So, Brother John Ray, meron kang tanong dyan, Brother John Ray? Yes, bro, JD. At teka lang muna, no. Congrats pala kay ate, no, na nag-testimony kanina. Nakabagbag damdaming testimony, no, na ang dami talagang nalilinawan dito sa punto por punto, no. Kahit simple lang po kami dito, pogi lang po kami, hindi po kami ganun kaano. Gayon ba naman po, nakakatuwang isipin na alam mo yung mga simpleng bagay na pinag-uusapan natin dito nakakapagpabago sa buhay ng iba, di ba? Kahit ako man po, no, aminado po talaga ako, ang laki ng pinagbago ko dito sa punto por punto. Ang dami ko ng mga bagay ngayon na ginagawa ko dati ngayon, iwas na iwas ako, no? At basta na napaka-blessings talaga ni God itong punto por punto sa atin, at blessing in disguise din yung pandemya, no, dahil simula po ang lahat sa pandemya. Kaya thanks be to God, at congrats kay ate kaganina na katulad ko namulat din siya sa katotohanan dahil sa punto por punto, no. So sa tanong ni Bro Jando na kung meron bang nagtatanong, na meron, dami, no. Sabi ni Bro Efren Palana, may kasunod pa po tanong ko mga bro. May limit po kasi karakter niyo sa chat. Kaya di ko ma-full ang mga tanong ko. Sorry brother si YouTube kasi ang may niyan, hindi naman sa akin yan. No? Salamat sa Diyos, salamat sa sagot Bro Angel at sa inyong lahat. Ito yung sinagot mo ngayon na Bro Angel about sa kasal. At okay, so ito kay okay, no, hindi pala tanong. So Baka bro Tata, bro Wendell, meron din silang tanong, bro, sa mga nila live. Pagkatapos mo. Bro Tata, meron kang dyan, Bro Ta? Baka may mga tanong sa live din sina bro Wendell. Bro Ta, meron Wala kang naman, dyan? nag-reply lang po ako sa mga comments sa aking video sa mga SDE natin, kapatid natin SDE na mga deloadable ang mga comment. sabi, So, ang napansin ko lang, Brother John, nilulok po kayo ngayon. Parang si Mr. Suave ngayon. Sino? David Guti. Sino? Ako? Hindi nakapag-ahit. Si Okay. Christian Yuan daw, yung by the way, okay, no, so ito na lang Bro Jando, no. Meron kasing merong nagbigay ng concern, no, kasi nung debate natin, nalito sila bakit daw ba ginamit natin yung kasi walang nagtanong, no, bakit daw parang pabor tayo na may nagbinyag nung unang nung first century, no, lalo mga apostol, daw parang sounds like yung ginamit ko itong
itong acts, no, para mabigyan ko kayo ng linaw, no, sa mga nagda-doubt, no, na para bang totoo pala yung unawa ng mga protestante na nagbibinyag na may binyag na nangyayari noon gamit ang pangalang Ginoong Jesucristo, no, kasi ginamit ko kasi ito 1903, no. Brother Oh. Junre, Yes bro, tata. sorry, interruption lang muna, konti lang. Sige bro, ta. Si Bro Jolito Maghinay o Mahinay. Ako din namulat dahil dito sa PPP o punto por punto. Nagpakasal sa simbahan dahil sa punto por punto. Yun lang, Yun. Brother Junre, maraming salamat. Maraming salamat, Jolito bro. Maghinay. Parehas tayo bro Jolito, no. Yun nga ang testimony ko after kong makasal. Sabi ko nga rin dito na true punto por punto nagpakasal kami sa simbahan kasi plano sana namin pag-uwi pa sa Pilipinas kasi iba pa rin yung kasal na andyan yung pamilya mo. Pero dahil nga kaligtasan Bro Angel kasi Si Lord yun, si Lord. Bro, napilitan. Pilitan no? Kaya ayun talaga, no? At by the way, no, ito bigyan ko lang ng linaw ito, no, kasi para po hindi malito yung iba kasi ito nung ginamit ko kasi ito kay Mark Umbao, no, kung gayon sa ano kayo nabautismuhan, tanong niya sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan, ipangaral niya sa pagsisisi sa mga Israelita sa dito natin sa ang Biblia version kasi ang Biblia yung ginamit ko. So sabi kasi at sinabi ni Pablo, nagpabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Nang sinabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay si Jesus, at nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang kamay ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipag salita ng mga wika at nagsipang luha, no. So ginamit ko kasi ito kay Mark Umbao, no, na si San Pablo nagbinyag din ng pangalang Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tapos hindi bumaba ang Holy Spirit. So ibig ba daw sabihin nagbinyag si San Pablo ng pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo? So tama pala ang mga protestante. Actually po, mga kapuntos, pag nag-aral kayo ng theology, yes. Yes po, ginamit po talaga nung first century ang binyag na pangalang Panginoong Jesucristo. Kaya nga mababasa natin dito sa Gawa 8, 'di ba, nabasa natin dito ginamit ang binyag na pangalang Panginoong Jesucristo. Ginamit talaga 'yan. Ginamit ng mga early Christian yan ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo kasi na-misinterpret ng mga unang Kristiyano yung sinabi ni Apostol Pedro na magpabinyag in the name of Christ. No, nangyari talaga yan. Second century po talagang inano ng simbahan. Kung babasahin yung history, second century pa lang parang sinilyuhan ng simbahan na huwag nang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang. Dapat yung talagang utos ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19. Kaya huwag mo kayong malito, no? Dahil sa first century po talaga, historically, ginamit ang binyag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, no? Kung mag-aral kayo sa theology, kasi ako din dati, akala ko rin na hindi talaga ginamit niya ng mga early Christian. Mali. Nung nag-aaral kami sa theology, si Sir John Juna, huwag kayong matakot dahil totoo naman yon. Na ginamit talaga ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa first century. Pero hindi kasi yun ang utos ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga in second century, doon na talagang inano na ng simbahan na wag gamitin ang pangalan sa binyag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang. Kasi nga tingnan mo yung kay San Pablo nagbinyag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, walang Holy Spirit. Kaya nga pinatungan pa niya para bumaba ang Holy Spirit. Kaya wag po kayong magtaka, na para bang pabor pala tayo na mayroon talagang binyag na nangyari sa pangalan ng Panginoon. Yes!
Magbasa kayo ng history. Second century lang. Talagang inano ng simbahan, kung sabaga tinatakan, sinilyuhan na wag nang gamitin yan. Kasi na-misinterpret ng mga early Christian yung binyag na sinabi ni St. Peter na magpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi kasi yun ang point ni San Pedro doon. Pero yung mga siyempre, yung mga nangaral na, yung mga nagbinyag na, yung mga naging Kristiyano, naging pari na nagbinyag, ginamit nila pangalan ni Panginoong Jesucristo lang. Kaya nga dito sa Gawa 8, 8:14 hanggang 17, malinaw dito, mababasa natin, may gumamit talaga, no? Ito historically para maunawaan niyo ang history ng church. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Mayroon talagang nangyaring binyag sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya wag nating itago yan, no? May mga may mga safety rin na hindi rin naaral yung history ng church about sa baptism. Wag po kayong matakot diyan, no? It's a matter of paano mo ipapaunawa sa tao pag nasa debate kayo niyan. Even St. Paul, di ba, sa Gawa 19, bininyagan niya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pero pinatungan niya ng kamay para makatanggap ng Holy Spirit. Sa binyag po, andyan ang Holy Spirit, no? Kung gamit mo ang tamang formula. Okay? So, historic... Si Bro Dance po yata, magpe-play yata ng video. Andyan na si Bro Dance, bro. O, sige. Just zoomed out. Okay. So, tatapusin ko na, no? Doon sa nagdadalawang isip, no? Yung nalito, no? Na para kasing... pabor daw ako kay Mark Bombo na ginamitan. Hindi ako pabor sa kanya, pabor ako sa history. No, at meron tayong mga reference niyan kung gusto niyo ng ebidensya. Okay, mga encyclopedia na ginamit talaga yan first century pa at second century na tinatakan na ng siniliwan ng simbahan na wag nang gamitin ang binyag na yan. Kundi yun talagang utos ng Panginoong Jesucristo. Mateo 28:19 sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. No, kaya wag kayong malito wag kayong malito na para bang pabor tayo na may nangyaring binyag sa ganyan nung first century. Meron po talaga. Historical po 'yan. Yan po ang history ng church. Wag po kayong malito. Okay, sige bro, andyan na si Bro Dance pala, bro. Insert ko muna, brother John Ray. Yes, sige bro ta. Correction, sorry po ni Bro Julito Malubay pala, hindi Mahinay Malubay. 18 years kaming civil at ayaw ko na sanang magpakasal sa simbahan. Ngunit dahil sa PPP, nagpakasal kami sa araw pa ng tuwan pala, yung ano bang tawag nito? Yung ang kanyang anak na mag 18 years old, brother Jendre. Dibu. Dibu. Ng aking anak, thanks PPP. Salamaters. Yung Bro Julito Malubay lang. Maraming salamat. God bless. Amen. Praise the Lord po.